Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers natin at ang mga bago po nating viewers for Taurus. Okay, pasensya na po kung maingay medyo ko kasi umuulan po nung nire-record ko ito. Ayan, tignan natin kung ano yung mensahe na ating makikita o mapipick up dito sa pagbasa na ito. Ang gagawin ko ay unahin muna kita, Taurus, and then titignan natin kung ano yung message para dun sa person mo. Okay? So, ano yung pinagdadaanan ngayon ni Taurus? We have Justice. We have the Five of Swords, the High Priestess, Six of Swords, and the Hangman. Bottom niya is the Prince of Pentacles. Okay, Taurus, ito yung bottom niya is the Princess of Pentacles. Energy natin na lagi kong sinasabi na medyo may pagkamabagal yung pagkilos mo, no? Meron kang ginagawa ngayon na kung bakit yung decision mo o yung movement, no, para dito sa bagay na to, medyo sabihin na natin na dahan-dahan mo ginagawa, no? Baby steps. Siguro dahil pagdating sa bagay na to, ayaw mo na kasi masaktan with the Three of Swords, no? Definitely, tamo nakatingin ka rito, so you are very cautious, no, na ayaw mo nang maranasan ito. Kung hindi mo pa man nararanasan, ayaw mo talagang maranasan. I think you're just being wise about it, no? Nagiging matalino ka lang para hindi mo ilagay yung sarili mo na makaranas o daanan itong sakit sa damdamin. Okay? Mapadating man ito sa pag-ibig o anything to do with maybe yung ginagawa mo, no, with your career, yung mga interest mo. So you are taking it very slowly, dahan-dahan, just to be sure na at the end hindi ka masasaktan. Kasi ang gusto mo with the Ten of Pentacles, ito yung goal mo, no? To have it all. Makamit mo ang lahat. Okay? Makamit mo lahat in terms of lahat. Pagdating sa, lalo na pagdating sa kaperahan, pagdating sa relationship, pagdating sa pagpapamilya, no? Gusto mong maranasan lahat. Kaya you're being, I would say, very wise, no? Pagdating sa mga bagay-bagay. So you are not, in a way, nagmamadali. Hindi ka nagmamadali. Kaya nga, you're taking it slowly. And nag-aano ka. You're very, tawag dito, nagpaplano ka mabuti. Nag-iisip ka bago mo i-execute kung ano man yung naisip mo o naplano mo. Nagtatanong-tanong ka muna bago ka gumalaw. Okay?
So, yan yung pinaka-main energy mo ngayon, Taurus. Okay? Kasi, with the Justice card, this is an energy coming from a Libra. No? I think ang tinitignan mo kasi dito is ayaw mo nga kasi ng, maranasan yung pain. So, with the energy of the High Priestess, paano ka maging very mindful sa nangyayari ngayon? Ginagamit mong intuition. No? You're very wise to use your gut feel, your intuition, to help you when it comes to making decision. Lalo na kasi pagdating sa mga bagay na nangangailangan ng balanse na pag-iisip o paggawa. Ayaw mo mailagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na talagang magdudulot sa iyo ng hirap o kaguluhan with the Five of Swords. Kaya gusto mo talagang ensure ka lang, no? Tahimik na tatahakin mo ang bawat araw-araw, sa araw-araw, yung mga bagay-bagay na ito, no? Mapa-relationship man ito or sabi ko nga kahit sa trabaho, sa career, o something that ginagawa mo yung interest mo ngayon. So kaya yung hindi ka nagmamadali. Okay lang na mabagal ka, okay lang na dahan-dahan ang pag-usad ng iyong ginagawa. At least kampante ka o tahimik ka na talagang alam mo na ito yung tama na paggalaw, no? So ang decision mo ay tama kasi you wanted things na to look at a different perspective, no? Makita yung ibang perspekto ng buhay o yung anggulo ng ginagawa mo kung tama. Kaya nagiging maingat ka lamang. Okay? So tignan natin, clarify natin. Bakit andito yung Five of Swords? Ba't andito yung Five of Swords? We have the Three of Cups, the Ten of Wands, and the Devil. Ang bottom niya is the Prince of Swords. Hey, bali, sabi ko nga, naninigurado ka lang, no? Naninigurado ka lang na pagdating dito sa mga bagay-bagay na magdadala o sa palagay mo magdudulot sa iyo ng something na talagang hindi maganda o negative, something addictive or something na hindi naaayon sa tamang daan, talagang mag-iiwas ka, pag-iiwasan mo to, iwasan mo mabuti, gagamitin mo yung intuition. Kasi itong devil, of course, alam naman natin na merong dala tong something na negative, something that is addictive or things na hindi maganda na gawain o pag-uugali. And the Three of Cups kasi, this could be something to do with maybe a third-party relationship or yung sobrang pag-enjoy sa, makikipag-inuman sa kaibigan, to a point na puro enjoyment lang, no? Hindi talaga maganda 'yon. Na wala ka nang focus sa ibang bagay. And eventually kasi ayaw mo kasi ng burden, no? Ayaw mo ng hirap, ayaw mo ng nakakadagdag o nakakapagpabigat sa iyong araw-araw na ginagawain o kalooban. Kaya talagang ito yung mga bagay na iniisip mo palagi na dapat lang iwasan o gamitin ang iyong intuition pagdating dito sa mga bagay na to na
to use a better judgment when it comes to these things. Kasi, yun nga yung judgment mong yun, with the energy of the justice, syempre, dun mo makikita kasi kung how do you handle it correctly, with the help of the High Priestess. This is an energy coming from a Pisces. So, kung makikita mo naman, Taurus, I think you're doing the right thing. Tama lang yung ginagawa mo ngayon. Kasi ang motive mo or yung purpose mo is really to get yourself into a much peaceful place, yung tahimik na walang kaguluhan, maayos lang ang pang-araw-araw na pangyayari. Now, tignan natin doon sa person mo kung anong nangyayari sa kanya ngayon. We have the Five of Wands, the Page of Cups, the Four of Swords, the Four of Cups, and Judgment. Bottom niya is the Page of Wands. Okay, yung person mo, Taurus, meron siyang with the Page of Wands kasi this is a messenger of something na meron siyang gustong ipalabas o pahiwatig sa'yo o paratingin na mensahe na something that is very passionate towards you. Now, of course, yung passion na to, it could be something na maliit na bagay o just letting you know kung anong exactly yung nararamdaman niya. But mostly, ang Wands kasi is all about something sexual, okay? Kasi ang susunod na card natin dito is the Devil. So you both meron kang Devil, merong yung person mo has a Devil card, yung ikaw meron ka ring Devil card. So sabi ko nga, 'di ba, alam naman natin pagdating sa Devil, this is something to do with negative thoughts, negative na gawain, things na addictive, things na bad. So, yung message might be something associated with some sort of yung hindi magandang feeling or thoughts about it, no? Sabi ko nga, Wands kasi is something that pertains to sexuality. Now, with the Four of Pentacles, ito yung card natin showing na ayaw niya to let go. Doesn't want to let go this feeling, para keep holding tightly dito sa pakiramdam na to. I think there's something to do, yung devil energy dito, something to do with obsession. Kasi kung if it's the Four of Pentacles, para bang, di ba pag keep mo siya, ayaw mo siyang to let go. Yung parang you are so obsessed na, hindi, mahigpit ako dito. So, maybe it has something to do with, hindi lang yung something passionate or something sexual, but also something to do with money. Considering na meron siyang dalang pera dito, no? Kasi, baka yung person mo, medyo sa ngayon, hindi siya ganun ka abundant pagdating sa pera. Okay, sabihin natin at this stage, ngayon, medyo kaya mahigpit siya o parang tinitipid niya yung kanyang kaperahan. Okay? Kaya holding on tightly. Things na ayaw niya masyadong maging magastos o pinag-iisipan niya mabuti kung ano yung dapat paggastusan. Hindi basta-basta. Now, with the Five of Wands, ito kasi yung energy natin na sinasabi dito na merong siyang hinaharap na parang
kaguluhan o intriga, even kompetisyon, no? Parang pakiramdam niya merong kalaban o merong siyang kaguluhan na hinaharap sa ngayon. And again, with the Page of Cups, kasi pakiramdam ko, nafe-feel ko rito na yung person mo is something na medyo meron siyang feeling of jealousy, no? Parang nagsiselos o insecurities pagdating sa'yo. Considering kasi, Taurus, you're more of a person that is an achiever, no? Talagang you would do things na to achieve yung goal mo, no? Hindi ka titigil hanggang di mo na-achieve yon. Lalo na nakafocus ka sa pentacles, sa pera, or sa career, yung personal development. And I think your person, medyo nafe-feel intimidated about that kasi nga, considering na konti lang yung kanyang kaperahan, no? Hindi siya yung tao na maginhawa pagdating sa kanyang kinikita. At lalo na kung sabihin natin na kung ito yung guy, no? Kung yung person mo is the guy, of course hindi no importante yung gender, but sa case, kung ba sa case mo Taurus na lalaki ito, no, yung other person, medyo intimidating talaga, no, pagdating sa finances. Kasi kung mas malaki yung kita mo, mas may possibility na umangat ka kaagad sa yung trabaho. Medyo nakaka-intimidate yun sa kanya kasi ang pakiramdam nga niya is ito, no, maraming kalaban o magkakaroon kayo ng conflict o kaguluhan. Though sabihin natin na andito, no, yung pagmamahal niya, nag-o-offer naman siya ng love, no, pinapakita niya sa'yo na meron siya pag-ibig sa'yo. At pero madalas na nagkakaroon siya ng parang pinag-iisipan niya mabuti kung dapat ko bang ipagpatuloy itong relationship sa'yo. Kasi nakikita ko nga na meron siyang pinagdadaanan ngayon na nakakabahala sa kanya. Kasi with the Four of Swords, pinag-iisipan niya to, no, ng matindi, ng malalim. At yung love na ino-offer mo o yung love na ito na meron kayo sa ngayon, o itong relationship na to sa ngayon, hindi niya masyadong ma-focus yung sarili niya dito. Kasi ang pakwari nga niya is parang may kulang, no? Yung masyadong maraming kulang at hindi niya matuntunan, no? Hindi niya mapunuan kung ano man yung kulang na yon. Kaya parang sinasabi dito na ano yung decision mo, no? Yung kanyang advice card dito is ano yung decision mo with the judgment card. Anong bang plano mo? What do you want to do sa relationship na to? Kasi sabi ko nga, with considering na meron tayong nakitang devil energy, something to do with money, holding tight, kasi nga pakiwari mo na ang laki-laki pa ng kulang para yun lang yung wala ka masyadong may offer towards you, Taurus. Yun yung nakikita ko dito na para kung bakit medyo nag-hold back siya no? Hindi niya maitodo yung pagmamahal na binibigay niya kasi ang ino-offer pa lang niya ngayon is a page, no? Page of Cups, which is mababaw pa lang na pag-ibig. Hindi pa niya ma-all out ito kasi nga yung nangyayari, di ba? Parang pinag-iisipan niya. Tutuloy ko ba to o hindi? Okay, let's clarify. Bakit andito yung Five of Wands? We have the Four of Wands, the Three of Wands, and the Ace of Cups. Ang bottom niya is the Ace of Pentacles. Wow, okay, so dalawang ace, no? Yung sinasabi dito kasi
no, na pag-uumpisa, no, bagong pag-uumpisa. Kaya pag-umpisa sa kabuhayan at pag-umpisa sa bagong pag-ibig. At ang gusto mo kasi, of course, with the Four of Wands is matuloy ito, no? Magkaroon kayo ng tuloy-tuloy na plano na to settle down, na mauwi ito sa marriage, no? With the Four of Wands card. And kasi nga, matagal mo na itong iniintay, no? You've been waiting for this, na magkaroon nitong bagong love na to. And because of that, parang pakiramdam mo is you are being pressured to do this. Kasi ito na, no? Nakita mo naman tong person mo, but somehow hindi mo nga all out because of that idea na kulang pa. Marami pa akong kulang. O hindi sapat yung meron ako ngayon para matupad itong mga pangarap na iniisip ko para sa aming dalawa ni Taurus. Okay, tingnan natin. At nandito yung Four of Cups. We have the Death, the Lovers, and the Queen of Cups. Bottom niya is the Two of Swords. Hindi ka makadecide, no? Kasi Four of Cups, ito yung andito yung Death card, Lovers. Death card is Scorpio energy. Yung Lovers kasi is Gemini energy. And the Queen of Cups is, of course, water energy natin is from Cancer, Pisces, or Scorpio. Ano ba yung pumipigil sa'yo? Kasi pakiwari mo na kailangan magkaroon ng pagbabago, no? Kailangan magkaroon ng pagbabago itong relationship mo. Itong pagmamahal na to needs change. Kaya parang napipigilan ka pa ngayon, no? Napipigilan ka to move forward. I think you're looking for another love, no? Sad to say, but with the Death card kasi, you wanted a new one, no? Panibagong pag-ibig. Parang nakikita ko nga na hindi ka totally ganun ka-happy dito kay Taurus o nangyayari kay Taurus kasi nga hindi, kung gaba feeling mo hindi kayo match, hindi mo mapantayan yung ginagawa ni Taurus, no, sa'yo o nagagawa ni Taurus compare sa nagagawa mo. Kasi if there's something to do with, syempre yung future natin, no, tintignan natin yung future natin. Ang tanong dyan palagi is, magiging okay ba kami sa pagtagal-tagal? Kaya ko bang matanggap na when it comes especially to your ego, no? Kasi kung ikaw nga yung guy, no, yung ating cross-watcher, yung ego mo kasi magsasabi dito na kaya mo ba yun na mas nakakahigit itong person mo, si Taurus, kesa sa'yo. Kasi siya, si Taurus, sabi ko nga is, okay siya, dahan-dahan. Dahan-dahan siyang kikilos. Hindi niya mamadaliin lahat. Kasi natatakot siya masaktan. So, nagiging very wise lang siya sa kanyang desisyon, sa kanyang movement. Wherein ikaw, cross-watcher, pakiramdam mo, gusto mong magkaroon ng, alam mo yung pangarap mo is to find the person that you truly love, magpakasal kayo, get married, kasi nga ito yung long time wish mo na to have this new love. Nakita mo naman siya with Taurus, however, hindi ka totally ganun kasaya. Pinag-iisipan mo kasi yung love na binibigay mo sa kanya ngayon is hindi pa ganun katindi. Dahil nga, you are having these thoughts, no? Yung pag-iisip mo na baka hindi ako sapat para sa kanya. Kaya, parang you are heading towards finding another love, another lover,
a decision. Kasi, diba, ang lover natin is a decision to make. Judgment is a decision to make. Kung itutuloy ko ba tong pagmamahal na to? O tong relationship na to? With Taurus or not? Kasi ito, Two of Swords is also trying to make a decision. Pero medyo nahihirapan ka sa ngayon. Being very difficult. Kasi, kung titignan mo, with the Seven of Pentacles, medyo namuhunan ka na rin ng panahon dito sa person na to. Kaya, pinag-iisipan mo rin kung itutuloy o hindi. Tignan natin ano pang advice yung mabibigay ni Angel sa inyong dalawa. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Okay? And have faith. Trust your faith in this situation. Okay? One more. Be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. Diba? Pakatotoo ka. Take it as it resonates. Taurus and yung ating cross-watcher. Pakatotoo lang. Magtiwala. No? Have faith. And of course, bigyan mo ng halaga yung mga mahal mo sa buhay. Tignan mo, no? Hindi kasi madali na i-give up ang isang bagay na alam mo may value. Baka ito lang nararamdaman mo sa ngayon. Kaya nga ang tanong is, ano ba yung judgment mo? Ano ba yung decision mo? Are you going to continue with this relationship or not? Kasi si Taurus is very strong and determined. Walang masyadong problema. The problem lies with the cross-watcher. Meron siyang alinlangan. Okay? So, I hope nakatulong ito sa iyo, Taurus. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod pumuli, ingat ka and God bless.